Okay, so hello po, good evening everyone. So dito tayo sa last part ng ating array methods for the of JavaScript. So last category natin is yung iterating and transforming an array. Okay, so ito medyo mahaba to kasi nga ito yung ito yung mga methods na medyo may komplikado. Okay, so first is yung map. Okay, map method. Meron naman tayo yung filter. Yan. Meron tayong reduce at yung for each. Okay? So, apat. So, sa map, it returns yung array with transform elements. So, ang ginagawa kasi ng map is iniisa-isa niya yung element. So, depende doon sa operation na gustong gawin ng nasa loob ng map function. Okay? Sa filter naman, yan, pinifilter natin yung laman ng element. So, possible na mas lumiit yung yung laman ng element, depende kung alin yung mamimit ng condition doon na sa loob ng elements. So return elements that match the condition. Okay, reduce, so it reduce the array to a single value. So usually ito yung nandito sa loob nito yung mga ginagawa is mga mathematical operation, arithmetic operation. So usually is nire-return niya is a single value na lang. Okay, so for each, so parang looping siya, pero ito is for iterating mismo ng array. So ito yung ginagamit for the arrays mismo. So loop through each element. So parang ano siya, for for in, pero ito kasi is hindi siya hindi siya mismo type of looping, but it is a methods that para mismo sa array. Okay? Yan. So, first is doon muna tayo sa map. Example. Sa map. Mapping. Yan. So, sa map, creates a new array from calling a function for every element. It does not change the original array. So, define an array of strings. Use map to convert each string to uppercase. Yan. First example. So, yan. So, ito, ang example natin, defines an array of string, use map to convert each string to uppercase. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong array na may 4 element, apple, banana, orange, kiwi. Then, nakasave siya sa fruits na variable. Sa fruits na variable, ginamitan na siya natin that map, which is a method of array. So, each fruit daw, na nandito sa loob, isa-save niya. Meron tayong arrow function, yan. So, ang gagawin siya each elements is gagawin niya uppercase. Okay. So, parang inisa-isa niya. Then, save niya sa isang variable. Then, yun yung output natin. So, yan yung yan yung isa sa ng tawag dito ng map. Okay? So, ganyan yung niya, yung syntax. So, bawat isang bawat isang element i-convert to uppercase. So, kung i-output natin, yan, apple, banana, orange, kiwi. So, lahat sila is uppercase na. Okay? So, another example. Ito naman is medyo komplikado kasi nga sige, before tayo mag-proceed doon, another example dito sa part na to. So, kunwari yung gusto natin is i-return yung length. So, pwede naman. Yan. So, mangyari, each element, kukumputin niya yung length ng bawat isang sa loob ng element, then i-return niya as array pa din. Okay? So, yan. Wait lang. Yan. So, apple is 5 characters, banana is 6, orange is 6, kiwi is 4. Yan. Ganyan. Okay? Pwede din na let's say, kukunin natin yung let's say fruits is slice, yan, then let's say 2, then 4, yan, or 3, yan, 2, 3. So, re-return niya is yan, B,
kasi nga hindi kasama yung pinakadulo. Kung i-compute natin, starting is 2, 0, 1, 2. Ito yung 2. Then hanggang 3. Yan. Pero since hindi kasama yung sa slice yung pinakauli, kaya letter P lang siya. Same din sa iba na N lang, tapos A, then ito naman is W. Okay. So yun yung sa map. Pwede natin maisa-isa ng yung nasa loob ng ng element. So alam ko pwedeng ganito yan. So pwedeng let's say fruits. Hindi ko sure kung pwedeng i-declare ng variable, pero try natin. So fruit length, yan, hindi siya pwede. Okay, hindi. Dapat ata hindi siya naka arrow function. Let's say length, yan, then ipa-plus natin ng 10, yan, kunwari. Then pwede namang so dapat greater than 15, yan. So return niya is yung boolean, yan, return niya is boolean kasi nga kinuha natin yung length ng each, then plus 10. So kapag greater than 15, yan, return niya to boolean. So since ito is 5 plus 10, 15 is greater than 15, so false. Ito naman 6 plus 10 is 16, greater than 15, so true. Okay, so yun yung purpose ni map. So pwede natin maisa-isa, then each element pwede natin gawa ng operation. Okay, so yun, wag natin masyadong komplikadohin na. So next is yung filter. Okay, so filter naman, so yung filter natin ito. So ang ginagawa ng filter is pwede natin salain yung laman ng array natin. Okay, yan. So first example natin. So meron tayo ditong John, Jane, Jay at Patrick. So filter using variable again. So itong names is yung pinakapangalan ng array natin. Then each elements represent the variable na name. So each name daw, kukunin natin ng length. Then kung ano may yung ma-meet dito, which is maging true, yun lang isasama sa new array. Okay, so yun. First, name that length. Ito yung una. 4 is greater than 4. So false. Okay, so hindi natin isasama to. Yan. 4 is greater than 4. So hindi rin. So 3 greater than 4. False din. Ito naman, 7 is greater than 4. So true. So isasama natin si Patrick. So ang output lang natin is si Patrick. Okay, kung ano lang yung mag-true doon sa statement, yun lang yung isasama sa new array. Okay, yun yung gawain ni filter. So another example, ito naman. So meron tayo ditong age na 32, 33, 16, 40. Din dito sa filter, ang ginawa natin, tumawag lang tayo ng function. So ito is para pwedeng multi-line. Okay, maraming operation din. So ito kasi arrow function is isang linyahan lang. So ito, so ang ginawa niya sa filter natin, tatawagin natin to each element, yan. So bawat element daw i-compare natin kung greater than 32. So kung ano man yung mag-true, yun yung isasama lang sa result. Okay, so yan, 32. So tatawagin niya ipapasa yung age,
Yan. So, 32 is greater than 32 is false. So, hindi niya sasama. So, 33 greater than 32, true. So, isasama niya si 33. Yan. 16 greater than 32. So, hindi. So, false. Hindi niya sasama. 40 greater than 32 is true. Kaya isasama niya si 40. So, ang output natin is 33 and 40. So, array siya. Magiging array siya. Same array pa din. I-filter lang. Okay? So, yun ang gawain. Filter. So, another example. Meron pa ba? Ito. Another example. So, function pa din. Ito naman, chinecheck niya. Again, pag makakita kayong ganitong operation, meaning, chinecheck niya kung even or odd. Okay? So, since strictly equal to 0, obviously, hinahanap niya yung chinecheck niya kung even numbers. Okay? Yan. Check even numbers. Then, num is yung each element dito. Yan. So, 1, hindi naman siya even number. 2, then 3, hindi. 4, yan. So, ang output lang natin is 2, 4. Okay? Yun yung filter. Pinifilter niya. Yan. So, next method is yung reduce naman. So, sa reduce, so, parang ano lang siya. Ang tawag dito. For mathematical operation, usually, ginagamit siya. So, reduce methods execute a reducer function to array element. Methods return a single value. The function accumulated result. So, methods then execute the function for empty array elements. So, hindi niya binabago din yung original array natin. So, ito yung syntax natin. Array.reduce is a function. Meron tayong total, then yung current value, current index, then yung initial value. Okay. So, for example, meron tayo ditong yan. Yan. So, meron tayong get sum. So, isa-sum down natin to. Okay. So, itong 10 dito, ito yung tinatawag nating initial value. Okay. So, ibig sabihin daw, sa starting pa lang, meron na tayong 10 na initial. Okay. Pero sige, try muna natin 0. So, 0 ang initial natin. Then, ito yung function natin. So, isasama yung total. Yan. Total natin is 0 din. Since wala pa naman tayong na-compute. Yan. So, itong num is represent bawat number. Okay. So, bawat number daw is math round. Again, alam nyo na yung niyang math round. Okay. So, 15.5 meaning 16. Okay. So, plus 16 doon sa total which is 0. Then, next is 2.3. So, since hindi siya, magiging 2 pa rin siya, then, plus 1. Yan. Then, plus 5. 4.7. Yan. So, 0 plus 16 plus 2 plus 1 plus 5 is equal to, so, 16, 17, 18, 19, so, 24. Okay. So, ang output dapat natin is 24. Yan. Pero, since, kung ilagay natin na initial value na 10, ang output natin is dapat dito. Sa unahan, may 10 na. So, ang output natin is 34. Okay. So, yun yung purpose ni initial value. Mayroon tayong initial, Okay. So, yan. Medyo, lang ang syntax ni reduce. Pero, kung ipa-function nyo, mas madaling, intindihin. Compare dito sa naka one-liner na, na syntax. So, mas mag-iigi na naka-function. Okay. So, again, another example dito. So, function, yan, ang kukunin niya is 300. Meron tayong 300. Yan. So, meaning, itong total, 300 daw. Okay. So, first, meron tayong 175. So, equals, so 300 minus, so 300 minus 175. Yan.
So, meron tayong 125. Okay, 125. So, yung total natin may lamang 125. Okay? Then, burahin natin to. Next number is meron tayong 50. So, 50. So, meron tayong 75. Okay? Meron tayong 75. Then, minus 25. Yan. So, magiging 50 na lang. So, dapat ang output natin is 50. Yan. Okay? So, yun yung output natin. Kasi nga, ang operation natin dito is subtraction. So, ma-minus lang natin. May initial value tayo ng 300, kaya, yun, binawas ng bawas lang. Okay? So, yun yung ni reduce. Maging single value na lang siya. Yan. Okay, next. Ano next natin? Yung for each. So, for each naman is madali lang. Pero before that, meron tayo ditong medyo diferensya ng pagkakaiba ng map, reduce, and filter. So, dito sa map. So, compute natin. Yan. Ito times 2 daw each element. So, dapat ang output natin dito is 2, 4, 6, 8, then 10. Yan. Kasi isa-isa. Ito naman, reduce. So, ang gagawin natin is plus. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 lang yan. Then, ang output natin dyan is 15. Kasi nga, 3 plus 6, ay plus 3, 6, then plus 4, 10, plus 5 is 15. Dito naman, filter. So, not equal. Ibig sabihin na hahanap natin yung mga odd number. So, 1, 3, then yung 5. Yan. So, dapat yan ang output natin. So, pag nila natin yan, 2, 4, 6, 8, 10, 15, then 1, 3, 5. Okay? So, yung output natin. So, always remember yung tatlong yan. Yan ang isa sa pinakamahirap. Then, next, doon naman tayo sa for each. Yan. So, for each naman is basic, lang siya. So, pwede nyo din using arrow function, yan, para mas isang L is per element. So, pwedeng palitan nyo lang. Yan, pares na L. Ito array, then ito L is represent to each element. So, ang output lang yan is 1, 2, 3, 4, 5. So, isa-isahin niya lang yan. Okay? So, pwedeng, ito, parang map lang din siya na pwedeng lagyan ng, ayan. Kung mapapansin nyo yung sample natin, meron tayong double na empty array, the numbers 1, 2, 3, 4, 5 na array. Then, for each element is ipupush nyo daw doon sa double element yung bawat element na ito times sa 2. Ibig sabihin, each element i-times muna sa 2, then kung ano man yung result, ipupush doon sa double na empty array. So, ang mangyayari, yung double array is magiging 2, 4, 6, 8, then 10. Okay? So, ito yung output natin, doubled. So, yan yung output natin. Okay? So, yung for each, parang map lang din siya. So, yun na isa-isa lang. Okay? Yan. So, hindi naman natin masyadong hinto. Kasi nga, alam nyo na rin yung for each. So, parang lang siya, for map. Nasa inyo na kung ano yung gagamitin nyo. Kung for map, ay yung map or yung for each. Okay? So, yun. So, yun yung natin, mga array methods. So, meron pa ditong iba. Yung find index, last index of, then reduce right, merong sum, yan, every, then, doon sa Google Classroom naman, Classroom, meron tayong additional. So, may mga, each, is meron tayong mga example. So, pwedeng, nyo rin, i-explore kung gusto nyo. Pero, yung sa debugging natin at sa midterm exam is, ito lang na na-discuss natin. Okay? Para hindi masyado madami. So, yun lang. Hopefully, papanoorin nyo to, lahat ng videos, 1 to 5, para maging prepared kayo for the debugging and also for the midterm. Okay, so, yun. Good luck and hopefully makapasa kayo lahat bukas and
bukas on Tuesday, and since first day tayo, so Wednesday. So yan lang.